Nakatingin na agad ang mga mata ng binata sa anak niyang si Seska na naroon pa at hindi pa nakakapasok. Malagkit yun, puno ng pangungulila. Pinapahiwatig ng sinasabi ni Gavi kay Conrad ay tunay na tunay. Na-surprise ka, Tito Conrad, no? Ako nga rin eh, nung nalaman ko. Huwag mong silang hadlangan, ha? Hindi alam ni Conrad kung nananakot bang dalaga sa kanya o nakikiusap na ayunan niya ang lahat. Seryoso ka ba sa sinasabi mo, Iha? Why, Tito Conrad? Ayaw mo ba? Balik tanong ni Gavi, na puno ng pagtatakang mga mata. Perfect package. Ayaw mo ba ng ganon? Alam ni Daddy, si Mami na lang ang problema. Alam na rin ni Tita Cora. Unti-unting may napagtanto si Conrad sa mga ikinikilos ni Brixton kapag nariyan si Seska. No wonder ayaw niya na magpakasal kay Piper na pinili ng kanyang mga magulang. At ano raw? Hindi pa alam yun ni Nati. Happy birthday, Tito Conrad. Masiglang bati ni Brixton na walang malay sa mga sinabi ng kapatid na babae. Hinawakan ni Conrad si Brixton sa kanyang isang braso at hinila patungo sa gilid. Medyo malayo yun sa mga tao. Tuluyan nang pumasok ang mga nasa bulwagan sa loob ng villa ng mga Navarro upang simulan na yon. Totoo ba ang sinasabi ng kapatid mo sa akin kanina, Iho? Seryoso ng mukha ni Conrad sa tanong. Po, tila nawawalang ganting tanong ni Brixton na lumingon pa kung nasaan ang kapatid niyang babae na nagawa pang kumindat sa kanya sabay thumbs up ng dalawang kamay. Ano pong ibig niyong sabihin? Gusto mong maging son-in-law namin? Huminang boses ng alanganing tanong ni Conrad sa binata. Biglang napaayos ang tayo si Brixton. Sumeryoso ng mukha. Pinangunahan na naman ba siya ng kapatid niya? Gusto niya itong kutusan? Parang siniksa kung makapagdesisyon sa kanya. Sisarain pa nitong event. Sabihin mo sa akin ng totoo. Ngayon na. Opo, Tito Conrad. I'm serious. Mahal ko po ang anak ninyo at hindi ko lang siya basta gusto. Habang buhay na pagsasamang pakay ko sa kanya. Pananamantala ni Brixton sa wala pa sa oras na pag-amin kay Conrad. Huwag niyo po sana kaming hadlangan, Tito. Mahal na mahal ko pong anak ninyo. Pumayag sana kayo. Napaawang ng bibig ni Conrad, nandidilat ang mga matang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Napahawak na siya sa kanyang batok na parang biglang nanakit. Si Natalio Barcelo ba ang kaharap niya? Ang batang halos anak na rin ang turing niya? Anong pinagsasabi nito na patungkol sa bunso nilang anak? Ano pang ginagawa ninyo? Tara na sa loob, naroon ang mga guest. Si Cora no lumapit na sa kanila, masama ng kutob niya na may paghila si Conrad sa kanya. Kinakabahan na siya sa maaring mangyari. Cora, kurutin mo nga ako. Napakunot ng noon ng ginang sa kahilingan niya ni Conrad. Bilis na, kurutin mo ako. Baka nananaginip lang ako ngayon ng gising. Bakit ba? Anong problema? Si Brixton nang kumurot kay Conrad na sa sobrang diin ay halos mapatalon sa kanyang kinatatayuan ng matanda. Titig na titig pa rin ang mukha sa bulto ni Brixton. Ini-imagine itong magiging parte ng pamilya. Hindi nga ako nananaginip lang, bulalas ng matanda. Ano ba kasing nangyari? Itong si Natalio, may gusto raw sa anak natin na si Seska. Tinakpan na ni Cora ang kanyang bibig. Hindi yun ang tamang pagkakataon upang i-anunsyo yun. Do you want to ruin your birthday? Maring niyang tanong sa asawa na nandidilat ng mga mata. Binalingan na ng irap si Brixton. Sa ibang araw na lang natin pag-usapan ang tungkol sa bagay na yon. Alam mo na, kailan pa? Bakit nilihim mo sa akin, Cora naman? Conrad, ano pang ginagawa niyo dyan? Si Nati na nagtataka na kung anong pinag-uusapan nila sa gilid. Mabilis na silang umayos ang tayo. Napilitan na silang pumasok sa loob at doon naputol ang kanilang pag-uusap patungkol sa sekretong na-unlock ng pamilya sa mismong kaarawan pa ni Conrad. Umuwi pa lang manugang at ang anak mo galing sa abroad, Cora. Si Nati pa rin na binalingan ng matanda. Nakangiti pa rin at nanatili ang pagiging kalmado. Hindi tuloy mapigilan ng ilang na bisitang mapatingin. Narito rin pala si Seska. Buti naman at nakauwi siya. Hindi niya ba kasama ngayon ang boyfriend niya? Mami, hindi niya raw boyfriend yon. Manager niya lang, sabi ni Tito Conrad. Sulpot at sabad ni Gavi kahit na wala naman talagang lehitimong sinabi si Conrad. Narinig niya yun noong New Year sa kanila kaya sure si Gavi na wala silang relasyon. Idagdag pang nangyaring halikan nito't ng kanyang kapatid. Manager? Ha? Hindi niya yun boyfriend? Pero sabi niya noon, never mind. Baka mali lang ako nang naging dinig. Inaya na sila ni Cora na dumulog sa hapagkainan ni style buffet. Hindi humiwalay si Gabi sa ina niya. The Villa Hall was lively.
with Western music playing and local famous singers singing love songs. It was really rustic and trendy. Mami, kahit na sinong babae bang magustuhan ni Kuya Brixton, ayos lang sa'yo? Pasimpleng tanong ni Gavi na mas ikinagulo ng utak ni Nati. Alam niya na may pinapahiwatig ang anak na babae at hindi niya lang yun kagad na makuha kung ano. Ayaw naman niya sagutin ito ng diretsyo. Curious lang naman ako eh. Nakaupo na sila sa table. Si Tor at Gaston ay kumukuha pa ng pagkain na may humarang kaya medyo natagalan dahil nakikipag-usap ang dating governor. Si Brixton, hindi alam ni Nati kung nasa na to. Anak, bakit ang Kuya Brixton mo na naman ang bukang bibig mo? Nanliit na mga mata ni Nati kay Gavi. May iba talaga siyang naaamoy sa mga pananalita niya. Kapag narinig ka nun, magagalit na naman yun sa'yo dahil ang hilig mo pakialaman ng buhay niya. Nagtatanong lang naman ako, Mommy. Wala namang masama, hindi ba? Gaya ko, kapag nag-asawa ako, okay lang din ba na kahit na sinong mahalaga, maligaya ako? Yun kasi yung sabi ni Daddy sa akin. Kung saan ako masaya o kung saan ako mas magiging masaya, susuportahan niya raw ako. Ganon din kay Thor. Nailing na lang si Nati sa anak. Napakadaldal talaga nito kahit saan magpunta. Hindi naman siya ganito. Tinigil ni Nati ang panguya. Uminom na muna ng tubig. Nakatuon ng buong atensyon niya kay Gavi noon. May sinabi ba ang Kuya Brixton mo sa'yo na babaeng tipo niya? Kaya ayaw niya kay Piper kahit na maganda? Diretso niyang tanong na hindi kumukurap ang mga mata. Sabihin mo sa akin, Gavi. Meron ba ha, anak? Nagkibit balikat si Gavi. Gusto niyang gawing curious ang ina at maging observer sa kapatid nito na mismo makahuli kung sinong babaeng palihim na minamahal ng kanyang kapatid. At alam niyang effective yon dahil gumala ng mga mata ni Nati upang suyurin ang lugar at hanapin ang panganay. Nasaan bang Kuya Brixton? Bakit biglang naglaho yata? Bulong-bulong pa ng ginang, patuloy na naghahanap ang kanyang mga mata na umiikot pa rin sa buong paligid na naturang event. Hindi na walang paningin ni Seska kay Brixton nang makapasok na to sa loob ng kanilang villa. Panayang sulyap nito sa kanya gamit ang mga mata nitong animoy tinutunaw siya. Kung kaya naman nag-decide siya na magtungo na lang ng kanyang silid at magkulong hanggang matapos ang okasyon. Ayaw niyang sirain ang birthday ng kanyang ama, kung kaya mabuting wag na lang siyang magpakalat-kalat. Kilala niyang lalaki. Paniguradong lalapitan siya nito kapag nakakuha ito ng pagkakataon. Hindi yun pwedeng makita ng kanyang ama at syempre ng ina na dating kasintahan. Baka doon pa sila mabisto kahit natapos naman ng matagal ang kanilang relasyon. Mabuti na lang din at hindi pumunta dito si Benedict. May biglaan itong lakad na hindi niya na inalampa kung saan. Trigger kasi yun ni Brixton kaya nakahinga na siya. Nagpaalam naman siya sa kanyang hipag na itinaboy na rin siyang magpahinga. Idinahilan niya ay masama umano ang kanyang pakiramdam. Hindi na nila ito ipinaalam pa sa mga magulang na abala ng mag-istima. Ako nang bahala sa kanila kapag hinanap ka. Kung sakaling may kailangan kang ipadala sa silid, i-text mo na lang ako. Dala ko palagi ang phone ko. Paalala ng kanyang hipag ni kinatangulang ng ulo doon ni Seska. Gaya ng plano ng dalaga, ay nanatili siya ng silid at hindi tinangkang lumabas. Nakahiga lang siya sa kama. Nagbasa siya ng libro, ngunit tinigilan niya dahil wala naman siya doong naiintindihan. Pilit niyang inabalang kanyang sarili, ngunit pilit lang din siyang binubulabog ng matipunong itsura ngayon ni Brixton na nasa ibang bakura nila. Guwapong-guwapo kasi ito na kahit ang ilang matanda na ay napapalingon sa kanya. Hindi mapigilan ni Seska ang sarili na kada sasagi ang balit na taon nito sa kanyang isipan ay kinikilig na. After lunch ang okasyon at hindi niya namalayan na sumapit na ang gabi. Napalingon siya sa may pinto nang may kumatok doon. Ayaw pa nga sana niyang sumagot at iparating na tulog siya. Ngunit naging paulit-ulit. Miss Seska, pinadalan ka ni Madam ng pagkain. Boses ng lalaki yun na mahina kung kaya hindi niya nagawang makilala kung sino. Pinalagay niyang isa sa waiter ng mga catering yon na inupahan ng ina. Pasok, bukas yan. Pumihit ang seradura. Bumukas ang pintuan. Nakahiga pa rin si Seska at nakabalot sa kanyang comforter. Biglang napabangon ng dalaga nang makitang hindi isa sa mga waiter ng catering ang nandoon, kundi sa Natalio Barcelo. Huli na makabangon siya dahil nagawa na nitong makapasok sa loob ng silid. Naisar na rin itong pintuan na pakiramdam ni Seska ay may padlock sa labas at hindi na yun magbubukas. Nasa kanya na kagad ang mga mata ni Brixton. Seryoso at malamig din ang ipinupukol na tingin. Tumayo na doon ang dalaga na pilit kinakalamay ang sarili kahit pakabadong-kabado na. Ganon na lang ang kalabog ng puso niya na parang tatalo na. Naburo ng kanyang mga mata sa train ni Brixton na dala. Are you going to hide from me forever? Sino may sabi sa'yo na nagtatago ako?
Counter kagad ni Seska na ipinakitang parang baliwala lang sa kanyang lalaki. Masama ang pakiramdam ko kaya ako nandito. Kaysa naman magpakalat-kalat ako sa... Come on, Seska. Kanina pagdating namin okay na okay ang pakiramdam mo. Tapos nung makita mo ako biglang sumama ang pakiramdam mo. Sa tingin mo anong iisipin ko? You are hiding, Seska. Nagtatago ka. Hindi nga sabi ako nagtatago. Wala akong dapat na pagtaguan. Saka, bakit ka ba pumunta dito sa silid ko? Hindi pinansin ni Brixton ang sunod-sunod nitong tanong. Kung hindi ka nagtatago, bakit ka hindi lumabas at kumain ng hapunan na? Masama pa rin ang pakiramdam mo. Sana nagpadala ka dito ng pagkain mo. Ang sabihin mo wala kang planong lumabas hanggat nandito kami. Paano kung bukas pa kami umuwi? Bukas ka pa rin ba lalabas ng lungga mo? Umatras si Seska na makita niyang ginawang pag-abante ni Brixton palapit sa kanya. Ibinaba nitong kanyang dalang tray ng pagkain sa ibabaw ng kanyang magulong kama. Pinanood lang niya ni Seska na gawin ng dating nobyo. Muli siyang tinignan ni Brixton kung kaya naman napaiwas ang mga mata niya. Umupo ka na dyan at kumain. Hihintayin kitang matapos. Utos ni Brixton na bahagyang naupo sa paanan ng kama. Pinagkrus ang dalawa niyang braso sa tapat ng kanyang dibdib. Gusto mong subuan pa kita? Hindi sumunod si Seska na nanatiling nakatayo lang. Nangatal ng labi niya. Nakaramdam ng sobrang pagkamis sa binata. Wala na siyang galit dito. Hindi niya matagpuan yon ng kapain ng kanyang sarili. Napalitan niya ng labis niyang pagkamis sa lalaki. Maaaring iniwan siya nito noon ngunit kapag ganito ng kanyang ipinapakita, hindi na rito mapigilan ang sariling umasa na mahal nga siya nito. Mr. Barcelo, you don't have to. Naputol lang kanyang sasabihin na biglang tumayo si Brixton at muli siyang nilapitan. Ang plano lang ng lalaki ay ang igiya siya paupo ng kama upang makakain, ngunit iba ang ginawa niya. Iba ang naging aksyon niya. Hinawakan niyang likod ng ulo ni Seska nang makorner na niya sa gilid at wala na itong maatrasan. Walang pakundangan na nilapit na niyang kanyang muka, palapit sa muka ng dating nobya, at inabot ng labi nitong bahagyang nakaawang upang idampilang doon ang kanyang labi na uhaw sa halik. I miss you. Masuyong bulong ni Brixton nang tanggalin ang kanyang labi at ikonektang mata kay Seska. Humigpit ng hawak ni Seska sa laylay ng kanyang suot na damit, na natiling tikom ang kanyang bibig. Naguhumiyaw ang kanyang utak na itulak si Brixton papalayo at gumawa ng iskandalo para matakot ito. Ngunit malaking bahagi ng kanyang puso ang tutol na gawin niya ang bagay na yon. Taliwas ang nais niya. Gusto niyang itapon ang katawan sa mga bisig nito upang muling maramdaman ang init ng yakap. Nang makita ni Brixton na hindi umalma si Seska, ikinawit niya ng isang kamay sa likod nito at marahang hinila palapit ang katawan nito sa kanya. Muli pa niyang masuyong hinalikan ang labi ni Seska. Hindi mo ba ako na-miss? Ungot ni Brixton na muling tanggalin ang labi sa bibig ni Seska. Mariin ang naging pagkagat ni Seska ang kanyang pang-ibabang labi upang gisingin ang kanyang sarili at makaramdam ng sakit para mahimasmasan. Gahibla na lang ang kanyang pagtitimpi na kapag hinalikan pa siya ni Brixton muli, gagantihan niya na ito. Bahala na kung anong iisipin nito. Tutugon na siya dahil hindi niya na magawa pang makontrol ang sarili. Kung na-miss siya ng lalaki, hindi lang doble ang nararamdamang pangungulila ng katawan niya. Triple yon. Tinatraidor na siya ng katawang lupa niya. Baby, don't you miss? Yumakap ng dalawang braso ni Seska sa leeg ni Brixton at siya naman ang sumunggab ng halik. Ilang segundong nanigas ang katawan ni Brixton nang maramdaman ang paghalik ni Seska sa kanyang bibig. Uhaw na uhaw. Punong-puno ng pananabik. Hindi siya makapaniwala na tumutugon ito. Buong akala niya mabibigo na naman siya. Ngunit hindi. Ito na ang kusang humahalik sa kanya. Ginantihan na yun ni Brixton. Humigpit pang kanyang yakap sa katawan ni Seska. Nanadama na ni Brixton ang nangyaring biglang pagsiklab ng init na halatang wala nang makakaapula. Hindi na napigilan pa ng lalaki ang kanyang sarili. Gumapang ng kanyang isang palad sa likod ni Seska kung nasaan ang zipper na kanyang suot na damit. Hindi pa rin napuputol ng halikan ay unti-unting bumaba tuluyang nahubad ang damit ni Seska sa kanyang katawan. Nakaramdaman ng labig kagad yung natabunan ng pinagsasaluhan nilang halik. Sobrang miss na miss. Mahinang sambit ni Seska nang bumaba ng halik ni Brixton sa kanyang leeg. Nabuhat na kaagad ng lalaki ang kanyang katawan matapos ng iyakap ni Brixton ng kanyang isang hita sa kanyang bewang. Nagliliyab na rin ang kanyang katawan kahit hindi pa nababawasan ng kanyang saplot. Puno ng pag-iingat na umikot siya sa kabilang gilid ng kama. Hindi na inabala pang sarili na tanggalin ang tray ng pagkain na kanyang dinala. Gumalaw naman ang kamay ni Seska.
Matapos siyang ihiga ni Brixton at ilang minutong pinagmasdan gamit ang mga mata nitong walang kakurap-kurap. Hinanap na nito ang belt ni Natalio na nang matagpuan ay walang pag-atubiling kinalas niya na yon. Nang tuluyang makapaghubad si Brixton at tanging boxer na lang ang natira, umayos ng higa si Seska na tila inihahanda kanyang sarili na parang alay sa harapan ni Natalio. Agad namang sinundan ni Brixton ng pag-ayos ng katawan ni Seska na kinubabawan na. Hindi naputol ang kanilang tinginan na doon palang nag-usap ng mga mata nila. You are driving me crazy, Seska. Sambit ni Brixton matapos niyang muling ipasok ang sarili sa lagusan na parang dekada nang lumipas dahil sa sikip at hindi na makakalimutang pakiramdam ng sandaling ito. Move a little slower, medyo masakit. Alright baby, I'll be sexier. Aniyang sinunod ang gusto ni Seska na tila ninanamnam ang bawat pulgada. Muling inilika ni Brixton ang labi ni Seska habang sinusunod ang mabagal na indayog sa ibabaw nito. Ngunit hindi niya mapigilan na paunti-unting bilisan niya na parang mayroong pagmamadali sa katawan na puno ng kanilang mga ungol ng pananabikang loob ng silid na yon. Halos bumaon ang mga kuko ni Seska sa magkabilang braso ni Brixton na hindi naman alintanan ng lalaki. Kapwa wala na sila sa tamang katinuan. Dinala na sa kabilang ibayo. Pinamumunuan na ng kagustuhan ng mga katawan nila na mas nagliyab. That feels amazing. I like it, Natalio. I like it so much. Tura ni Seska na hindi na alam kung saan pa ibabaling ang mukha. Kitang-kita ni Brixton ang satisfaction ni Seska sa bagay na to. Oh my, ang sarap, shit. Pagkalipas ng ilang sandali nagpalit sila ng pwesto. Si Brixton ang nasa ilalim at si Seska ang nasa ibabaw. Sa tanawing yon mas nadipina pa sa paningin na lalaking sexing katawan ng babae. Nakahawak ang dalawang kamay ni Seska sa magkabilang hita ni Brixton kung kaya parang nakaliyad siya. Nagsimula siyang igalaw ang balakang na mas nagpalakas ng ungol ni Brixton na mas natuliro pa lalo doon. Mahal niyang babae, hindi lang katawan nito ang habol niya. Ngunit magiging ipokrito siya kung sasabihin niyang hindi to kasama sa kinababaliwan niya sa dalaga. Hibang na hibang siya sa mukha nito, sa katawan nito, sa kung paano nito gawing baliw ang isang Natalie Barcelo, lalo na kapag nagniniig sila. I'm craving this months ago but I couldn't do it to anyone. Lantarang pag-amin ni Seska na gaya ni Brixton ay tuloy na ring nawala sa kanyang sarili. Maybe because, Natalie, what are you doing? Hindi pa ako tapos. Gusto ko pa sa pwestong to. Reklamo ni Seska na hindi rin naman siya ginawang mapakinggan pa. Nagawa na kasi ni Brixton ibangon ng katawan kung kaya naman mas naramdaman pa ni Seska ang kahabaan ng kanyang pagkalalaki. Si Seska naman ang nasa ilalim. Hindi na kagaya kaninang galaw nito. I'm coming baby. Mahinang bulong ni Brixton na mas diniinan at binilisan pang galaw sa ibabaw niya. Panaka-naka na rin na kinagat itong nipples niya ng salitan kung kaya naman mas napaungol pa si Seska. Yumakap na si Seska sa bewang ni Brixton. Malakas na napadaing sa bawat tulos noon sa kanyang bukana na para bang kung hindi niya gagawin ang bagay na yon ay mauubos ang lakas niya. Kailangan niya itong sabayan. Kailangan niya salubungin ang katas nitong maya-maya naramdaman niya na sa loob niya. Mainit, mahapdi, ngunit kagad yung natabunan ng kakaibang pakiramdam na parang mas ikakabaliw niya. Shit! Sigaw ni Brixton ni ilang sandaling napapikit bago bumagsak sa katawan ni Seska. Kapwa naghahabol ng hininga. Yun ang tamang larawan na kanilang itsura. Hinila na ni Seska ang comfort at tinakip na yun sa kanyang mukha. Ngayong tapos na sila, bigla siyang nabalot ng labis na hiya. Bumigay na naman siya. Hindi na naman niya nagawang pigilan ang kanyang sarili. Nabalot ng katahimikan ng buong silid. Bumulagta na si Brixton sa kanyang tabi. Pagod na pagod man ang katawang lupa, hindi niya mapigilan na mapangiti habang nakatitig ang mga mata sa kisame ng silid noon ng babae. I want to be with you, Seska. Gusto kitang pakasalan, kahit sang simbahan mo pahilingin. I'm now ready. Hindi man appropriate yon na proposal ngunit hindi na mapigilan pa ni Brixton na sabihin. Hindi lang dahil yon sa sex. Sobrang mahal na mahal niyang babae. Muli niyang napatunayan yon nang parang mabunot ang tinik sa kanyang dibdib dahil alam niya sa kanyang sarili nang babae lang talagang nais niya. Habang buhay na makasama hanggang sa pagtanda nila. Ito lang ang babaeng gusto niya. Natalio,